Susunod, sabi niya, hindi daw tayo dapat pumapayag ng mga dayuhan ay sumasakop sa ating bansa. Sandali lang po, nung panahon ng tatay niya, wag nating kakalimutan at hanggang ngayon nakikita natin to. Pumasok ang mga dayuhan, mga foreigners, mga mainland Chinese sa ating bansa. Pumasok ang mga pogos, inabuso ang ating mga mamamayan. Tapos pinayagan ni Duterte na ang mainland China ay magkaroon ng mga military bases sa loob ng ating economic zone. At hindi lang yun, wag natin kakalimutan na nakapagland ang isang military plane sa Davao at pati isang Chinese military ship ay nakapag-dock sa Davao. Tapos sasabihin niya na hindi pwede magkaroon ng mga dayuhan na magkaroon ng impluensya sa ating bansa. Iyon nga ang ginawa ng tatay niya eh. Buti nga ngayon, dinedepensahan na yung ating West Philippine Sea. Ay anong ginawa nung tatay niya ha? Kinonbinse tayong lahat na maging duwag. Na hindi daw natin kayang labanan ng China kaya manahimik na lang tayo, shut up na lang daw. Yun ang gusto nila palagi eh. Manahimik na lang tayo pero hindi na pwede yun eh. Tapos ngayon sinasabi naman niya na may problema sa edukasyon. Huwag natin kalimutan siya yung dating education secretary at anong ginawa niya doon? Wala. Imbis na tutukan ng edukasyon, tinutukan niya ay mag-red tag ng mga guro natin. Tapos sa lahat-lahat ng mga issue na hinaharap ng ating bansa from Pogos, West Philippine Sea, nung nangyaring bagyo na Karina, na marami sa ating mga mamamayan na nangangailangan ng mga relief goods, nasan siya? Nasa ibang bansa para manood ng Taylor Swift concert. Tapos sasabihin niya na kailangan daw may malasakit yung ating gobyerno para sa ating mga mamamayan. Yan ba ang malasakit? Pinili niya maging vice president pero pag may panahon ng mga calamities, tulad ng bagyo na nangyari, aalis pa rin siya. So hindi niya kayo prioridad. At sinabi din niya na kailangan daw ihiwalay ang relihiyon sa politika. At bakit daw pinopolitika yung Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy? Bakit niya dinedepensahan ng isang tao na on the FBI's most wanted list for a lot of crimes, including sex trafficking, human trafficking, money laundering? Yan ba ang mga taong pinaninindigan ni Sara Duterte? Tapos pag inaapi yung ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, tahimik lang siya. At sinabi din niya na hindi daw marunong mag-budget ang ating gobyerno. Alam mo, yes, I agree. Kulang pa talaga. Kailangan pa improve. Pero huwag natin kakalimutan, yung tatay niya mismo ang nagpalaki ng ating national debt from 5 trillion pesos. Umabot ng 13 trillion pesos by the time Duterte left. Lampas doble. So, sinong hindi marunong mag-budget? Yung tatay niya. Siguro yung tatay nga niya kinakausap niya. At siya mismo din at yung kapatid niya. Yung kapatid niya habang lahat tayo na sa pandemya nakakulong sa bahay, nakakuha ng 51 billion pesos para sa kanyang distrito. At si Sara Duterte, wag natin kakalimutan, gumastos ng 125 million pesos in 11 days. Tapos yung